Sa patuloy na pagunita ng 30th anniversary ng EDSA People Power Revolution, alam natin na talagang maraming aral ang naiiwan at tumatak sa bawat puso at isipan ng bawat Pilipino. Isa na dyan ang unity, strength at courage ng bawat Pilipino upang makamit ulit ang demokrasya at kapayapaan at kalayaan na tinatamasa natin ngayon. At para bigyan pa tayo ng maraming updates patungkol sa selebrasyon, puntahan natin si Aya Macalma at Jules Giang sa Camp Aguinaldo. Maraming salamat sa iyo, Dayan, at isang malayang umaga bansang Pilipinas. Patuloy pa rin po ang special coverage ng inyong telebisyon ng bayan dito nga sa 30th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Magandang umaga sa iyo, Jules. Magandang umaga sa iyo, Dayan. At sa ngayon ay inaantabayanan natin si President Benigno Aquino dito sa Campo Aguinaldo para nga pasinayahan or for the ribbon cutting ng EDSA Experiential Museum. At just so to give you a background, Dayan, medyo festive ang mood dito ngayon sa loob ng Campo Aguinaldo. As you can see at our background, or rather, dumating na atong nakikita natin video, nasa Campo Aguinaldo na sina Defense Secretary Voltaire Gazmin, and that's AFP Chief General Hernando Iriberi and other top brass of the armed forces of the Philippines, such as the Army, Air Force, and from the Philippine Navy. Ito po yung nakikita yung video. Dito po natin matutunghayan yung pagdating nga ng Pangulong Aquino. We've said kanina, medyo festive na po ang mood dito. In fact, Jules, di ba may mga nakita na tayong mga estudyante na excited na makapasok sa experiential museum. Para sa lahat ng mga boss natin, ayan, nasa likuran natin ngayong mga boss, yan yung Experiential Museum. Kung naalala nyo kung ano ang itsura ng grandstand dito sa may Camp Aguinaldo, mas mahaba pa po doon yung Experiential Museum. Yes, it's about 100 meters long itong Experiential Museum, which includes 10 halls that will tell us what happened before 30 years ago sa EDSA Revolution. Kasi kung sisimulan natin sa pinaka-tema ng People Power Revolution na celebration this year, ito yung pagbabago, ipinaglaban nyo, itutuloy ko. Basically, mas galing sa youth yung perspective. Kaya naman, magandang opportunity itong Experiential Museum para mapaalalahanan, lalo na yung mga millennials, kung ano ba yung nangyari noon. Exactly. I was one of the media na nakapasok yesterday dyan sa Experiential Museum. It was a very a unique experience, Ika nga. Kasi when you say museum, ang lagi mo makikita dyan statues or mga different artifacts, yung mga normal na ganyan. Pero dito, they use real actors. May actors? Yeah, that's the first time. Parang actually theater na nga nangyari ang mga nakita ko from the inside, which is based from the facts din na pinortray nila. Meron tayong mga nakita dyan, mga batang umiiyak, hinahanap nila ang kanilang mga magulang nila. And there are a lot of stuff actually to ponder in after 30 years actually. Okay. Ito Experiential Museum, para sa kalaman ng lahat, ay binuo sa pangunguna ng EDSA People Power Commission. At syempre, ano nga ba yung nilalaman nitong museum na to? Maraming mga historical facts, images, footages, documents, at ilang mga pagsasudula na binuo. Okay. So at this point, ayan, nandito na si Pangulong Benigno S. Aquino III. Yes, he will see first at the entrance is a big screen informing the public what will happen and what will they see before they go inside. It's a big screen. May mga text doon. It will say there kung ano yung what we will expect. Okay. And of course, it's in Tagalog and in English. So ngayon, marami nakikipag-selfie ng mga estudyante. Ito yung mga estudyante kanina dito from Quezon City and Pasig City that they were really excited to see the President today. Okay, since sinabi mga selfie, ang hashtag natin ay EDSA30. Okay, gamitin yung hashtag na yan sa lahat ng inyong mga posts at mga images na ipopost ninyo. Okay, so until now, si Pangulong Aquino ay talagang lumalapit sa mga kabataan na sumalubong sa kanya bago siya pumasok dito nga sa may Experiential Museum sa Camp Aguinaldo. And the whole museum will last for about 40 minutes. Wow. And yeah, just so to give you a background din sa mga nais makapasok nga dito sa Experiential Museum, they can just go there sa Gate 5 ng Camp Aguinaldo, which is located at the White Plains Avenue. Ito yung malapit lamang sa People Power Monument. Kung saan galing si Pangulo kanina. Exactly. Nagkaroon ng salubungan. Ang daming mga kababayan natin na nagtungo doon para sa programa ng 30th anniversary at may mga song numbers at iba't ibang mga production numbers din ating nakita at mga talumpati. Exactly. Now
they have two choices actually, Jules. One, para walang aberya, they can go easily sa website ng EDSA People Power Commission to register there, or dito nga sa Gate 5, and then the military police will just get their names, and then by groups of 40 ang pwede 40. lamang pumasok. So basically, once na nakabuo na sila ng 40, that's the time na maaari na silang makapasok. Pero that's by batches. That also depends from them na kung gaano kahaba ba yung Yes. pila. But don't worry, till 12 midnight naman bukas. Yeah, ang haba na, 8 a.m. to 12 midnight, and it starts today and it will end tomorrow. Exactly. And yesterday, si PCO Secretary Sonny Coloma was here. Sabi niya, marami na daw silang talks na nadinig from EPPC Yes. na gawin tong permanente from a different Hopefully. location. Yeah, it is. Kasi ang dami importante talagang historical na matututunan dito Yes. ang mga millennials. Kumbaga sana yun yung legacy na maiwan itong 30th anniversary, na ito lamang yung jumpstart. Sana tuloy-tuloy yung edukasyon. Kasi isipin mo, 3 decades na nakalipas. Exactly. Yung generation ngayon, hindi na naranasan yung EDSA People Power. Tayo mismo, di ba? Hindi Yes, na natin exactly. naranasan yung EDSA People Power Revolution. So malaking bagay talaga to. Okay, nasa entrance na si Pangulong Aquino. So he passed the big screen na yung mga what will happen. So he is now on the first hall. Of restless sleep, or yung bulwagan ng tulog na walang himbing. Yes. Okay, so once again, we have 10 halls. Exactly, 10 halls. The first hall, they will see mga nakahiga sa cot beds, Okay. mga nakapiring yung iba, at you will see may mga torture sila na sign. May mga pasa sila. Marami yan cot beds, and then may mga nakahigangang Totoong tao. totoong tao yan. At habang nakahiga sila, meron palang video na piniplay kung saan pinoproclaim ang martial law. So tuloy-tuloy yan. Right, oo, tuloy-tuloy yan. Alright, yan. So titingnan ni Pangulo ang lahat ng mga... Sa kasalukuyan ay iniisa-isa ni Pangulong Aquino yung mga litratong nanariyaan. The next hall that he will see is the Hall of Hidden Truths. Okay. Bulwagan ng mga katotohanan ng kinubli. Yeah, actually I think he's there already. Okay. Ito'y peephole actually. Unang makikita mo sa hall is photographs Okay. from the outside. Yung mga photographs na to, yung kung ano yung realidad sa Pilipinas dati. Exactly, yung Okay. mga mahihirap nating mga kababayan din na yun yung mga actual na nasa labas ng yung mga photographs, and then there's a peephole dun sa wall na yon, yun ang makikita nila, medyo festive sa loob na. May marangya na buhay. Okay, so sisilip kayo sa isang peephole ang mga bisita sa museo at makikita nila ang representation ng mga nagpa-party sa kabila ng pagdarahop ng mga mamamayan. Ito rin na isang pagkakatawa ng pagkakaroon nga ng isang karangyaan, kasi at that time marami talagang mga party ang Mga nangyayari noon. at that time. So now he's on the president's now on the third hall, which is the Hall of the Orphans, which I mentioned earlier, na ito yung mga batang aktor, aktres na hinahanap ang kanilang mga magulang, and then may mga litrato sila ng kanilang mga magulang. Okay, yung bulwagan ng mga ulilang musmos. Siyempre, sinisimbolo nila yung mga batang inulila sa karahasan ng martial law. Sila yung mga nagtatanong, Aya, di ba? Kung Yes. nasan yung mga magulang nila. Pero ito yung mga tanong na, kumbaga, hindi natin mabigyan ng sagot. Exactly. And they're really good actors. Yung Okay. iba yan, talagang todo iyak. So, thumbs up talaga ako sa... Sisipin mo yan, di ba? From 8 a.m. to 12 midnight. Yung effort ng mga kids yan. So talagang good job sa kanila. And this one, the next is the Hall of the Lost. Okay, bulwagan ng mga desaparecido.
Itong silid na to ay puno ng mga litrato ng mga desaparecido. Siyempre ito yung mga nawala nga mismo. Yung mga lumaban para sa demokrasya, nagsalita, naghayag ng kanilang saloobin pero bigla na lang nawala. Oo. May makikita siya doon na maliit na lumang TV na kung saan piniplayback doon kung ano yung mga ginagawa ng Marcos era at that time. Yung pinapakita dito yung mukha nga ng batas militar 30 taon nakakalipas. Ayan, so while makikita nyo yung pictures ng mga desaparecido, merong videos nga doon ng mga propaganda videos, kung ano siguro yung binobroadcast, kung ano yung Pilipinas. Pero marami pa rin yung mga human rights violations na nangyayari. At napaka-unique na ito nung may makikita kayong mga bata na statwa doon, may butas na it's like a frame ng buhat-buhat nila, pero butas yon. And then once you peep, may makikita kang mga litrato na makikita natin sa mismong pader nga na itong Hall of the Lost. Okay, sila yung mga disappeared na mga, kumbaga, unsung heroes natin sila, Aya, di ba? I tell you that these were living students, activists, laborers. They had families, histories, memories, and dreams. They were real people, and they are gone. Naabot na natin ang sumasangandaang bulwagan ng alaala. Ang alaala ng isang henerasyon ng mga nawalang Pilipino. Ngayon, hindi sila bastang mga pangalan lamang. Narito ang kanilang mga mukha. Mga mukha ng mga estudyante, manggagawa, aktivista. Lahat sila may mga pamilya, alaala, pangarap. Tunay silang mga tao na ngayoy naglaho. Alright, Aya, dito tayo sa Maze of Memories. Yan nga yung sinasabi na iba't ibang mga larawan, mga litrato ng mga mukha ng mga estudyante, mga manggagawa, mga aktivista na ipinaglaban nga para sa ating demokrasya. Oo, ang daming mga screens, ng mga screenshots, ng mga pictures, and even mga phrases noong martial law nga. Sabi nga nila, Aya, nakaka-antique daw yung pakiramdam dito. Kamusta ba kahapon? At that time, you will feel talaga yung mga memories then the way how they put it inside the hall, in one hall, makikita mo talaga kung gaano talaga naging, yung, parang ito yung sinasabi natin, dark moments nga ng ating bansa which is, nilagay nila sa maze of memory. Sabi nga nila, Aya, naging bloodless revolution ng EDSA People Power kasi beforehand doon na nag-shed ng blood, which is itong yung mga desaparecidos natin, yung mga lumaban kontra siyempre sa dictatorship. So sila talaga itong mga unsung heroes natin na dapat hanggang ngayon sana ay na-appreciate ng mga kabataan. Tama yan. At just so to emphasize, ang hashtag natin for today is EDSA30. EDSA30 or hashtag EDSA30. Yan. Well, after that, the Maze of Memories, ang next hall will be the Hall of Pain. Okay. Dito naman, stage play ang dating. Iba-iba talaga, no? Noontime show naman nila, ipinortray how gaano sila pinahirapan yung mga dinukot before, ipapakita rito. Pero the President Aquino is still on the Maze of Memories. So talaga nakita natin, sa lahat ng mga halls dito medyo nagtagal si Pangulong Aquino at for sure isa itong simbolismo ng kanyang pagbibigay ng respeto sa lahat ng mga buhay na nawala, syempre para nga ipaglaban ng ating demokrasya. And I bet there's a lot of memories that the President definitely remembered after seeing this hall, which is the 5th hall actually. Imagine hundreds of lives ang nawala. A pain you will hopefully never have to feel. For your viewing pleasure, we have made pain a fun and funny experience. After all, how can you ever identify with real brutality? Meet the master of pain and his sidekick, Big Boy Balawis. Malugod na pagdating sa bulwagan ng pananakit. Pananakit na sana'y hindi nyo kailanman pagdadaanan. At dahil hindi nyo makakayanan ang pananakit, minabuti naming ipakita sa inyo sa paraang nakakatawa at nakakabaliw. At narito na siya, ang inyong Master of Pain,
at ang kanyang sidekick, si Boy Balawis. Mga kaibigan, girl, boy, bakla, tomboy, pasok po kayo. Magsipasok po tayong lahat. Ate, kuya, pasok po tayo. Hanggang dito lamang po tayo. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat. O, wag po kayo matakot. Tuloy po, isang magandang dula ang nag-aabang sa inyong lahat. Ate, pasok, wag po kayo matakot. Kuya, padaanin niyo po yung mga nandiyan dyan. Yan, tuloy-tuloy lang po. Pasok lang po kayo. Pasok lang po. Isang kagilagilalas na palabas ang naghihintay sa inyo ngayong araw. Kompleto na ba tayo? Ayos na? Simulan na natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ginoo, ginang, bata, matanda, may ngipin o wala. Maligayang pagdating po sa pinakagilagilalas na palabas sa buong nation. Sigurado pong matutuwa kayo sa aming munting palabas. Babala lamang po, ang palabas na ito ay para lamang sa mga matitigas ng sikmura. Pero wag po kayo mag-alala dahil sinisigurado kong masisiyahan kayo at matutuwa sa inyong mga makikita. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Mga kaibigan, salubungin po natin ng masigabong palakpakan ang pinakamalakas, pinakamatikas at pinakadipatitinag na nilalang sa balat ng lupa. Si Big Boy Balawis! Mga kaibigan, kitang-kita niyo naman si Big Boy Balawis. 2 buwan na ikunulong sa haulang kinakalawang, nakagapos na parang hayop, nag-iisa, halos hindi pinapakain. Ngunit, tignan nyo naman, nakatindig pa rin siya sa ating harapan. At mukhang malusog pa rin. At ngayong araw ay patutunayan niya na siya nga ang pinakamalakas, pinakamatikas at pinakadipatitinag na nilalang sa balat ng lupa sa pamamagitan lamang po ng 3 pagsubok. Tama ba ako, Big Boy Balawis? Ako, si Big Boy Balawis, ang pinakamalakas, pinakamatikas at pinakadipatitinag na nilalang sa balat ng lupa. Magaling! Ngayon simulan na natin ang unang pagsubok, ang pagpatay ng sigarilyo gamit lamang ang balat. Pagbilang ko po ng 3, ay ilalapat ko ang sigarilyong to sa kanyang likod. Masasaktan kaya si Big Boy Balawis? Sabay-sabay po tayong pumilang sa bilang 3. 1, 2, 3. Kamusta, Big Boy? Ako, si Big Boy Balawis, ang pinakamalakas, pinakamatinag at pinakadipatitikas na nilalang sa balat ng lupa. Ito pa. Si Big Boy Balawis, magaling. pinakamatikas at pinakadipatitinag na nilalang sa balat ng lupa. Palakpakan naman po natin si Big Boy Balawis. At kayo naman po ay tumungo tayo sa ikalawang pagsubok, ang paghiga sa hangin. Mga kaibigan, tignan po nating mabuti kung kakayanin ba ni Big Boy Balawis. Ang tawag po dito ay London Bridge is falling down. Charot lang po. Ang totoong tawag dito ay San Juanico Bridge. Kayanin kaya ni Big Boy Balawis? Ako, si Big Boy Balawis, ang pinakamalakas, pinakamatikas at pinakadipatitinag na nilalang sa balat ng Malalaman lupa. natin yan sa bilang na 3. Sabay-sabay po ulit tayo. 1, 2, 3. Kamusta, Big Boy? Ako, si Big Boy Balawis, ang pinakamalakas, pinakamatikas at pinakadipatitinag na nilalang sa balat ng lupa. Apakan niyo yan. Ako si Big Boy Balawis, ang pinakamalakas, pinakamatikas at pinakadipatitinag na nilalang sa balat ng lupa. Ako si Big Boy Balawis, ang pinakamalakas, pinakamatikas at pinakadipatitinag na nilalang sa balat ng lupa. Palakpakan naman po natin si Big Boy Balawis. Ayan, iba talaga ang tikas at lakas ni Big Boy Balawis. Big Boy, ano to? Bokelya ka? Meron ka palang ganito? Pero mga kaibigan, di bali na. Tignan nyo naman, hindi niya ininda kahit na anong paso ng sigarilyo. Nakita... niyang
kanyang ari at sa kanyang buong katawan. Mapapatumba na kaya natin sa ngayon ang pinakamalakas, pinakadipatitinag na nilalang sa balat ng lupa sa pagbilang ng 3. 1, 2, 3. Wala pa, o ikaw, wala pa. Yung pa, o. Sabay-sabay po tayo. Isa pa. 1, 2, 3. Baba! Kamusta, Big Boy? Ako, si Big Boy Balawis, pinakamalakas, pinakamatigas at pinakadipatitig. Nanilang sa balat. Baba! Ako si Big Boy. Big Boy Balawis. Tama na! Biro lang! Mga kaibigan, kita nyo naman, talagang hindi mapapatumba si Big Boy Balawis. Biruin nyo, ginawa mang ashtray ang kanyang katawan, pinaigaman natin sa sahangin at pinadaluyan ng kuryente. Talagang hindi tutumba itong si Big Boy Balawis. Siya na nga ang pinakamalakas, hindi patitinag na nilalang sa balat ng lupa. Big Boy Balawis. Big Boy Balawis. Master, bentang-benta, no? Akala nila, isa lang itong malaking showtime. Akala kasi nila na ang torture ay parang showbiz, pakieme. Ipakita kaya natin sa kanila ang totoo. Ang totoong itsura ng torture na sangkumitel sa libu-libong buhay ng mga human rights victim. Matutuwa pa ba kayo? Mag-e-enjoy kaya? O baka naman ma-entertain? O baka naman magbubulat-bulatan na naman kayo? Magbibingi-bingihan? Big Boy. Mga walang alam. Boy. Naiinis ako sa inyo. Naiinis ako sa inyo. Boy. At alam nyo ba ang ginagawa namin kapag naiinis kami? Mas lalo namin yuyurakan ang mga karapatang pangtao ninyo. Boy. Dahil panahon na. Panahon na para magpasalamat. Maraming salamat po. Maaari na po kayong tumuloy sa susunod na lugar. Kung saan, makikita nyo po. Kung ayaw nyo naman po, nandiyan po si Big Boy. Maraming salamat po. Tuloy lang po kayo. Tuloy lang After po. that, Jules, after the Hall of Pain, Hall of the Forgotten Martyrs naman, may maikling pagsasadula din dito Okay. ng 4 na Sa aktor. mga martir naman ito. Ito yung isa doon ay babae, isang katutubo at 2 ang martir nga na namatay nga noong EDSA Revolution or yung batas. So may dula din dito, Aya? Yes. Okay. A few minutes, I think tigta 3 minuto ang role nila. Isa ito sa mga nag-struck sa akin as I enter yesterday. Yes. Ito yung pinakamaganda at highlight na rin ng buong 40 minutes na museum. So far, ang mga nakita kong kasama ni ni Presidente Aquino sa loob ng museum ay si PCOO Secretary Sonny Coloma. And I think si They're about to- Secretary De Lima, Yes, kanina. From former the Secretary. monument until here. Yung magsisimula na ata, ang dula? Yes. Lorena Barros, 28, Quezon. Bala ng baril, tama sa ulo. Evelio Javier, 44, Antique, bullets, gunshot wounds all over the body. Bakliing Dulag, 50, Ikalinga, Mara ni Partog ni Yusuf at Ilungag, bullets, gunshot wounds all over the body. Ang gusto lang naman namin noon matigil na ang paglabag sa karapatang pantao ng uring manggagawa. Hindi na kailangan ng karahasan. Kaya maayos namin hinarap ang Pangulo at mahinahong hiningi sa kanya ang pangakong hindi na muling tatakbo sa susunod na halalan. Pero anong sabi niya? Who are you to tell me what to do? You're only a son of a grocer. Siguro nga, September 20, 1982, bispiras ng dekadang anibersaryo ng martial law. Pauwi na kami nakasama kong si Teddy galing sa isang bahay ng isang kaibigan. Bago kami umuwi, sabi niya doon na lang daw muna kami magpalipas ng gabi. Marami daw mga militar na nag-aabang sa underground house na tinutuloyan namin. Wala kang dapat ipag-alala, sabi ko sa kanya. Nangako pa ako, babalik bukas ng hapon. Pero hindi na pala makakabalik. Ang gabi rin yun,
Ni-raid ng mga militar ang bahay namin. Andiyan na sila. Raid! Tumakbo ako papunta sa likod ng bahay. Napakadilim na una si Teddy. Agad siyang nakasampat, nakatalon. Sumunod ako, narinig ko pa siya sumigaw, "Let's go!" Pero hindi ko na siya nasagot. Head Hobson, 34 Davao. Bala ng baril, tama sa dibdib, mga braso, paa. Ang babae raw, para lang sa bahay. Tagapag-alaga ng anak, tagaluto sa kusina, kasiping sa kama. Ngunit kung nilalapastangan ng kalayaan at mga karapatan ng lipunang kinikilusan ng kanyang mga anak, asawa, pamilya, hindi na sapat. Ang manatili na lang sa isang sulok at manahimik. The new woman, the new Filipina, is first and foremost an activist. March 24, 1976. 3 taon, 6 na buwan at 3 araw sa ilalim ng batas militar. Madaling araw. May mga kaluskos sa labas ng kubo namin sa Mauban. Naalala ko ang babala ng isang kasama. Nahuli raw ng militar ang isa sa amin at hindi malayong naikanta na nito kung saan ako nagtatago. Pinapalipat nila ako ng taguan pero pinilit ko magtiwala. Magtiwala na hindi ako ipagkakanulo ng kasama sa kalusan. Pero hito na sila. Hingang malalim, Diyos na ang bahala. Isang hudyat para sa mga kasamahan. Dali! Dali! Bilisan ninyo! Nakatakas silang lahat, maliban sa akin. Pinalibutan ako ng mga armadong sundalo. Isa laban sa hindi ko na alam kung ilan. Nagpaputok sila tapos may sumigaw ng, "Sumuko ka na!" Pero alam ko, mas malapit pa sa kamatayan ang aabutin ko kapag sumuko ako. Alam ko, dahil minsan na ako nakipagsayaw sa kamatayan sa kamay nila. Isang sayaw na naglakaw sa nooy pinagbubuntis ko ang hell. "Sumuko ka na!" Paulit-ulit nilang udyok. Sinagot ko sila ng baril ko. Bala sa bala! Diyos na ang bahala hanggang sa... Takbo! 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 Sinubukan ko pang makalayo. Nakarating ako sa damuhan. Bumagsak. Tayo. Tayo. The new woman. The new Filipina is first and foremost an actress. She is no longer a woman for marriage, but more and more a woman for action. Tayo, Lord. Kailangan ko tumayo. Pero hanggang doon na lang ako. Lorena Barros, 28, Quezon. Bala ng baril, tama sa ulo. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. This is my song, a popular tune from a Broadway musical singing about being able to die as long as one's committed their most dreamed. Apparently, they also played that during my funeral procession, one that was 3 kilometers long and made up of 100,000 people from all walks of life. I had this dream, you see. I wanted the masses to dream beyond what they already know. I wanted to fight poverty caused by ignorance. February 11, 1986. 11 days before the revolution that would change the world. The whole nation was at a standstill, waiting with bated breath for the result of the snap presidential election between Marcos and Ninoy's widow, Cory. I was overseeing the canvassing of the votes in San Jose. I was at the plaza in front of the Capitol building when it happened. 1 minute, I was talking to some friends. The next, someone was open firing. I looked down and saw red. Rivers and rivers of red. It seemed like it was coming out of my body, but I couldn't feel anything. And someone screamed at me, "Run, Evelio, run!" And so I did, as fast as my legs could carry me. But where are the police? Why is no one helping me? A shop I could hide. I moved as fast as I could. Pushed the comfort room door open, hiding inside the hall. Maybe they wouldn't find me. Breathe in, breathe out. Maybe I would survive. Maybe.
Pavelio Javier, 44, antique, bullets, gunshot wounds all over the body. Bueno, buburon! Ang sasalat, oh! Bueno, tara! Pangat! Sanat din nga na ni tribune ang sound. That was what my tribe called me. The chieftain that upholds the harmony among his people. And for the Kalinga, land is not merely property one buys for investment or personal use to be disposed of at will. For how can you own something that will outlive you? Diluta, Angos, land is life. And if life is threatened, even the peacemaker must step up and become a warrior. You told us that development was necessary. That building a dam would bring power to thousands or even millions of households. But, no dadailin nyo di biyag para ti ambar one. Ut di no di anan nyo ambar one at sanat. If you had to destroy life in your search for what you say was the good life, then where was the good in that? Huh? April 24, 1980. The entire archipelago was deep under a dictatorship. Was this search for the good life the reason why an entire infantry division of your soldiers surrounded my house that night? Why it rained bullets on my house while I sleep? Why I had to die? And now, I wonder, noon nyo di dam, nang ibon, anayo at yan para ti sumsumuyo? Para unsaon niya para iti kailan ay Kalinga? If your dam had been built, would you have spared a thought for me and the many other Kalinga whose land and life you would have destroyed? Siya dinayaan ti ang udaw at ti lugar. And pangat or not, man ought to fight for his right or suffer a fate worse than death. Dishonor. So wayo ka kailyan! May tiliw taon din na! Woo! Makdiing dulag. 50. Ikalinga. Baran ni Partog din yung subat ilungag, bullets, gunshot wounds all over the body. Diyan na sila! Raid! And so we fought! And for that, we died honorably. Wuto asin, siyamot lang di ko. Ipuno dong. Run, Navarro, run! Wala tindi. O di yung may mo. Ay, anak lang ako. Hindi, hindi na nila. Who are you to tell me what to do? Yauli, asa na mag-close na yan siya. Fight! Nandiyan na sila! Me to stay in my country. It's my homeland. I don't mind if they put me back in jail. I have a death sentence, and in fact, I'm coming back to tell them if they think I'm guilty, I'm ready to be shot. I only hope that they'll give me a chance to talk to him when I get back. I would like to reiterate, I am not out to overthrow him. On the contrary, I submit that I could be his best friend because the opposition can be of help in restoring democracy in my country. You would be possibly the victim of an assassination attempt. Is there a danger, a physical danger to you in going back? I suppose there's a physical danger because, you know, assassination is part of public service. My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people. I think I'll get arrested immediately. The very fact alone that we can land is victory enough. Everything after that's bonus. I mean, whether they put me back in a plane and ship me out or bring me to prison, I have promised to return. I have returned against all odds. So that's good enough for me. Yeah. Okay. One from the lips.
好不好？谢谢。 Imbitahan tayo dito. Saan tayo pumunta? Dito. Okay. Daddy flight of flight. Sige, Brad. Thank you. Yeah, come on. Just a minute. I'm his brother-in-law. Yes, you just take it. Okay, yan ang ikapitong hall, ang Hall of the Forgotten Martyr Jews. Ayan, nakita natin yung apat na very symbolic, no? Nakita natin na lahat ng klase, lahat ng uri ng mamamayan sa lipunan well represented mula sa mga uring manggagawa, sa mga kabataan, sa mga katutubo. Exactly. Pinakita na hindi lamang kulong sa Metro Manila o sa EDSA itong people power. Talagang sa buong Pilipinas may mga nag-alsa para matigilan nga yung dictatorship. And after that, nakita natin ang small video clip ni dating Senadora Aquino, ang ama ni Presidente Benigno Aquino, kung yung mga last moment niya na paglapag ng kanyang eroplano, ang huling interview din sa kanya. And the next hall, ang ikawalong hall, The Hall of the Awakening or Bulwagan ng Pagkamulat. Dito makikita natin ang unti-unting pagbiglas ng mga Pilipino sa mga kadena ng pang-aabuso sa batas militar. Just a quick background lang. Mula kasi 1983 hanggang 86, ito ay mula sa bloody tarmac up to the streets of EDSA. Ito na yung sinasabi nating bloodless revolution. Kasi may mga may mga martir na nag-shed ng kanilang buhay, ng kanilang dugo at pawis para nga mamulat, 'di ba? Magising yung mga kababayan natin na tama na, tigilan na yung dictatorship. Pagpasok mo sa hall, actually may mga sinasaboy na confetti, yellow confetti. And just a quick fact din. Yes. Previously, nung mga confetti ginamit nila, of course, uso doon yung phone booth. Siyempre, may mga directory yun. Yung mga yellow pages. Yes, oo. Yun yung ginawa nilang unang-unang confetti at that time. Okay, so yung mga ibinabato sa buildings, mga pinunit-punit ng mga yellow pages. Yellow pages ang ginamit nila noon. And ang sumunod na hall na matutunghayan ng ating Pangulo ay ang ikasyam. Yung tank na mismo, yung tangke. So, syempre, ito nakikita natin sa history books. Ito yung usual na nakikita ng mga millennials ngayon sa kanilang mga libro ng kasaysayan. Itong mga tangke kung saan nga yung mga mamamayan nag-human chain sa harapan ng mga tangke para pigilan, di ba? Para ipakita sa mga sundalo na nandito kami. Ito ang people power. At itong tangke na to, Jules, ito yung malalaki pa yung tangke natin noon and it's made of metal. Pero ibang klase ang metal nila. Pag pumasok ka sa loob, pag kinatok mo yan, akala mo made of stone, pero yun talaga, that was made before it was made of metal. I forgot lang kung gaano kabigat yon at that time, pero ito din yung isa sa mga ginamit nga sa EDSA People Power Revolution. Ayan yung mga images ng mga nuns. Di ba yan yung mga laging maaalala natin kung EDSA People Power, yung mga nuns na nag-offer ng rosary, ng flowers, ng mga pagkain, kinakausap nila yung mga sundalo.
all walks of life, Jules, sa mga nagpunta sa EDSA, even sa Camp Aguinaldo at that time, mayaman, mahirap, bata, matanda, and nandito nga. Yung it's either mamimigay sila ng pagkain sa mga sundalo at sa iba pa nilang mga nakasama doon. Parang may mga na-interview ako from previous coverage ko na like as if they know each other. Yes. That was the mood at that time. At ang sobrang nakakabilib dito, Aya, wala pang social media during that time, Tama. pero libo-libo or millions, di ba, ng mga Pilipino ang nag-gather doon. It was through Radio Veritas at that time, Yes. which Archbishop Cardinal Sin was the one who was talking na sinasabi nga sa kanila na nanawagan sa mga Pilipino nga na pumunta nga rito, ito ang gawin, and even far from Davao, ginawa nila ito even though wala sila dito sa Metro Manila. Yan yung iconic voice ni Cardinal Sin na talagang hinimok lahat ng mga mamamayan natin, mga kababayan natin na lumabas. Diba? So isipin mo yun, Aya, ni-risk nila yung buhay nila. Kahit na meron pangamba na pwede tayong mamatay anytime kasi under martial law pero lumabas sila. At sa mga papasok, paalala lang, they can also take pictures, and once they post the picture, they can use the hashtag EDSA30. Yes. Okay, at this point, Aya, nandun pa rin sila sa tank. Okay, so nakikita natin yung mga confetti right now. So ang ganda, no? Within 30 to 45 minutes, Yes. isang pasada, makikita mo yung pinakaugat, yung people, yung martial law, from martial law, the proclamation, up until the EDSA People Power Revolution, makikita mo siya. A quick glimpse, ika nga, for that period of time, malalaman mo na kung ano talaga yung nangyari from the very beginning, how it happened, and then how it revolved ba. Yes. Kasi naging sikat din tayo after the EDSA Revolution. Naging sikat tayo sa buong mundo because like what we've said kanina pa, na it was the first bloodless revolution. Kumbaga ito nga yung handog ng Pilipino sa mundo. Sabi nga nung awitin na nilikha nila Jim Paredes, diba, na ito yung model, kumbaga, na binigay ng mga Pilipino na posible pala. Kung magkakaisa yung mga Pilipino, pwedeng mapabagsak ang isang diktatorya. Tama. Ito din yung mission ng EDSA People Power Commission na ilagay sa isipan ng ating mga bagong henerasyon, mga bagong kabataan, para lang at least may konting pag-alala sila or at least may alaala sila sa ating kasaysayan, dahil ito talaga yung pinaka-main or focal talaga ng ating bansa. Emerge tayo. So, kasi as of now, medyo shallow na kasi appreciation ng ilang mga kabataan about EDSA, traffic, pollution, billboards, etc. Pero this is the EDSA na nagbigay sa atin ng demokrasya. And I think the President is on the last hall, which is the hologram message ni Dr. Jose Rizal muna, and then we will see another hologram by the President naman. Okay. Okay. Okay, right now, Aya, nakikita pa rin natin iba't ibang mga larawan, iconic photos na sumasalamin syempre sa mga kaganapan sa EDSA People Power 30 years ago. Okay, so ito yung mga makikita ng ating mga visitors pagpunta kayo dito sa Experiential Museum from the very start when President Marcos proclaimed martial law to the human rights violations under martial law, kung paano namulat, kung paano lumaban ng mga Pilipino, hanggang sa mga mensahe siguro. Tama, oo. So actually, ngayon is a holiday. Yung publiko, bukas na po siya. Hanggang 12 midnight, maaari po kayong bumisita sa People Power Commission website or sa Gate 5, which is located sa White Plains Avenue. Malapit lamang po yan sa People Power Monument. Entire Philippines under martial law. Here was Japan's revenge for Philippines. Assume the status of an independent nation. El alma de la rebelión. ¡Fuego! Huwag kayong magulat na nakasalubong niyo si Pepe Rizal sa inyong pagbiyahe tungo sa liwanag. Huwag din kayong magulat na ang inyong biyahe
ay umurong pabalik sa panahon, imbis na sumulong sa kasalukuyan. Sa totoo lang, ganyan naman ang direksyon na nararapat sa isang lahi na napakadaling makalimot. Lahi na walang kusang pag-aralan ang kasaysayan. Kaya paulit-ulit ang pagkakamali, ang paninisi, ang pagbintang. Ang himagsikan ng 1898, saan ba nauwi? Ang himagsikan ng 1898 ay nauwi sa hidwaan, sa intriga, sa politika. Sayang ang mga pangarap para sa isang bansang may isang pag-asa na pinananaligan. Sayang. Dahil ang lahat ay nauwi sa politika, sa paglilimot, sa pagsasarili. Oh, sa totoo, yan din ba ang masasabi nyo sa inyong mapayapang himagsikan ng 1986? Sino ang mga tinitinggalang bayani ng EDSA? Nasaan sila ngayon? Ano ang kanilang sinasagisag? Sino ang mga nanatiling totoo sa adhikaing pinaglaban? Ilan ang naging tapat? Ilan ang tuluyang tinalikuran ang diwa ng EDSA? At ilan ang patuloy na lumalaban at nananalig? Of your EDSA heroes 30 years ago, where are your statesmen? Sino ang naging tunay na makabayan? At sino ang naging politiko lamang? For one glorious moment, we stood together. That was the magic of EDSA. And the simple Filipinos who stopped the tanks were its truest heroes. When will that happen again? Or will it ever happen again? Sinulat ko dati sa aking tula ng pamamaalam, Mi ultimo adios. Ngayon ay muli kong tinatanong sa inyo, nasaan kayo, mga kabataang Pilipino na magbibigay ng buhay at talino sa inyong bayan? Nasaan kayo, mga kabataang Pilipino na magsasantabi ng mga sariling pangarap para sa mas dakilang mithiin? Nasaan kayo, mga kabataang Pilipino? Halina't kami naghihintay. Halina't kami naghihintay. Habang pinapatuloy natin ang biyahe tungong liwanag, naway gabayan kayo ng panatang sinumpaan at dapat panagutan. Itaas ang kanang kamay at sabay nating alalahanin at bigyan buhay. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Tatlong dekada na ang nakaraan noong sa EDSA nagtagpo ang dalawang panig. Sa isang banda, ang sambayanang napuno na sa pagmamalabis at pagmamalupit ng diktadorya.
Silang mga nawalan ng tinig at kalayaan, ang inabuso at ninakawan, at ang namatayan. Buong tapang silang nagmarsa, tangan ang pananalig at pag-asa para maibalik ang demokrasya. Sabi ng banda naman, naroon ang puwersang ipinadala ni Ginoong Marcos. Ilan sa kanila ay mga marine trainee na bukod sa walang dalang tubig at pagkain ay tinakot na babanatan daw ng Alex Bongkayo Brigade ang hit squad ng mga komunista. Ang taas ng tensyon. At dahil sa mga naghalong emosyon, ang galit, takot, pagod, gutom at nervyos, ang daling humantong ng tagpo sa isang madugong himagsikan. Kung may isang ang nagkamaling magpaputok na labintador, tsak ang gulo. Pero ang sambayanan, nagnanais ng pagbabago gamit ang mapayapang pamamaraan, sumangayon naman ang sandatahang lakas at nanumbalik sa panig ng taong bayang sinumpaang protektahan. Kaya nga, di natuloy sa madugong hidwaan. Nagkaroon ng mapayapang revolusyon, isang milagro kung saan naiwasan ang isang madugong himagsikan. Sariwa nga, para sa aming humarap sa martial law, ang naganap sa EDSA. Pero para sa mas batang henerasyon na hindi dumanas nito, gusto kong ibahagi ang sinabi ng manunulat na si George Santayana. And I quote, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Idin ko lang, ang makakalimot sa mali ng nakaraan, garantisadong uulitin ito. Wala nga kayo sa panahong nangyari ang martial law. Ang realidad ngayon, pilit pinapalabo ng iilan ang ating pinagdaanan. Pero mulat ang taong bayan na minsan may naganap na madilim na yugto sa ating kasaysayan kung saan pinagmalupitan ng Pilipino ang kapwa Pilipino. Tandaan na natin, meron pa rin kababayan natin na kung mabibigyan lang ng pagkakataon sa pwesto, ay sasagasaan ang lahat para lang masamsam ang buong kapangyarihan. Sa EDSA Experiential Museum pong ito, sana'y bahagyang madama ninyo sa ilang minuto ang dinaanang buhay ng Pilipino sa loob na 14 na taon ng martial law. Sana'y magpunla ang museum ito ng mas matibay na hangarin na pangalagaan ang demokrasya na sisigurong di na mauulit muli ang ganitong katinding kamalian. Alright, at dyan, natunghayan na natin yung kabuuan ng Experiential Museum. Ang pinakahuli ay may mensahe ang Pangulong Aquino na kung ano nga yung naranasan ng ating mga Pilipino, ating mga kababayan nung panahon nga ng martial law or batas militar. At nakita natin na kasama ni Presidente Aquino ay si former DILG Secretary Mar Rojas, Defense Secretary Voltaire Gasmin. At just to give you a quick recap, 10 hall po ito, 40 minuto. Malalaman nyo na at matutunghayan din kung ano talaga yung nangyari nung batas militar. Alam mo, para sa akin, Aya, yung last hall, para siyang Hall of Conscience. Kasi si Dr. Jose Rizal bumalik, di ba? Ni-remind tayo lahat, right after the revolution ng 1898, nasaan na ba napunta ang Pilipinas? Nagka-revolution ulit ng 1986, nasaan na ba tayo ngayon? So isang magandang, kumbaga pangungonsensya ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal na tinatanong tayo, nasaan na ba tayo? Yan yung parang tipong konsensya para sa mga kabataan ngayon na dapat nilang alam ito, yung mga pinaglalaban ng ating mga matatanda, sabi natin, mga magulang natin. Asan ka ba noon noong 1986? Wala ka pa ba noon? Wala pa po ako noon. 1991 din ako. Ako naman, 2 years old pa lang, so wala pang kamuwang-muwang at that time. And then, 10 hall tong matutunghayan ng ating mga kababayan. Ngayon po, holiday, pwede kayong pumunta dito hanggang 12 midnight. Sa Gate 5 po kayo pumasok. At sa matatagpuan po yan sa White Plains Avenue. 10 hall po ito na kung saan makikita natin, magbabalik tanaw tayo sa nakalipas 30 years ago. At sa ngayon nga ay may mga yellow confetti ako nakikita habang tinitignan ni Pangulong Aquino ang static display ng Armed Forces of the Philippines. Ayan, so hinihikayat natin lahat ng mga kababayan natin, lalo na yung mga kabataan, kung gusto nyo ng isang socially relevant na Throwback Thursday, ito yon, Aya. Ito yon. Ito yung throwback na talagang papaalalahan
pagdadaanan tayo kung ano ba yung pinagdaanan ng ating bayan para syempre makamit natin yung kalayaan at demokrasya na tinatamasa natin ngayon. 2 araw po ang museum dito sa loob ng Camp Aguinaldo. You can also take pictures, post pictures, use the hashtag EDSA30. Okay, hashtag EDSA30 and share your stories, ask your parents, your elders, ano ba yung naging storya nila at i-share nyo sa social media. Gamitin natin yan. Total yan na rin naman yung gamit nating lahat but hindi natin pag-usapan at i-trend ito ngayong holiday. Ay paalala lamang sa mga balak pumunta rito, camp regulations po, dapat po tayong sumunod sa camp rules. Meron naman po tayong dito mga tolda, may mga binibenta mga pagkain, gayon din may mga CRs dito. So no need to go or kumbaga magyamerda pa sa ibang parts ng Camp Aguinaldo. Okay, Aya, excited na ako na pumasok dito sa Experiential Museum at within 30 to 45 minutes, mababalikan mo Throwback Thursday sa kasaysayan ng EDSA People Power ngayong 30th anniversary. At yan po, ang nagtatapos ang coverage natin dito mula sa Experiential Museum. It was organized by EDSA People Power Commission. Ako po si Waywaya Makama. At ako naman si Jules Giang. Makasaysayang umaga po sa inyong lahat. Back to studio. More of them later para po sa patuloy na updates. Patungkol pa rin, of course, Carla, sa pagunitan natin ng 30th anniversary of EDSA People Power Revolution. Nakita natin, Carla, kanina yung museum, di ba? Yes, yung Experiential Museum. Napakaganda because this is actually, Carla, to give, this is to engage education na lalo na sa mga young people ngayon. This is to create more public awareness sa talagang nangyari. Kanina nga nabanggit ni Aya, it's really unique because gamit nila ay totoong mga actors para talagang ma-relieve yung moment, kasi diba? Ganito yung mangyayari dun sa Experiential Museum, itong People Power Experiential Museum. Ang mangyayari po dyan is pagpasok nyo, may pupuntahan po kayo mga different halls. At pagdating dyan, you are going to be guided by an actor. So napakaganda nito, kumbaga para itong theater, may cinema, may photography. So this is a different type of museum. Very interactive nga itong museum na to. And again, tama yung sinabi mo, Dayan, this is to educate the youth about the history of martial law and People Power Revolution. Ito po ay from today and tomorrow, February 26. Nag-open po ito kanina 8 a.m. hanggang 12 midnight. Free, pwede po yan sa mga estudyante, ages 15 and above. And this is free admission. Pwede po tayo pumunta sa kanilang website to register para po maiwasan na rin po ang pila papasok sa museum. And of course, since you've mentioned about inside the museum, pumunta naman tayo sa labas. Just outside the museum po, so the AFP Grandstand area will be transformed into a festive strip kung saan po ang mga visitors ay magkakaroon po ng chance to relive the 4 miraculous days ng EDSA Revolution. So Carla, from dun sa nakita na nila yung mga history sa loob, sa labas naman talagang tuloy-tuloy mararamdaman mo kung ano nga ba talaga nangyari 30 years ago. They will be able to gather with EDSA veterans, enjoy the meals at the food stalls. Pwede sila makinig dyan ng musika, manood ng mga play patungkol po sa EDSA People Power Revolution at magkakaroon din po ng EDSA-themed games and contests all throughout the day. Ako, napakadaming activities. At syempre, hindi lang yan, Carla, take into dapat alam din ng mga viewers natin yung mga roads na isasara, di ba? Para makaiwas din sila sa traffic. At patuloy lamang silang tumutok dito sa Telebisyon ng Bayan. Kaugnay pa rin po sa ating special coverage sa 30th anniversary ng EDSA People Power Revolution. At syempre, tuloy-tuloy tayo, Carla. Ngayon naman may makakausap ang ating kasamahang si Alja Bendijo na si Attorney Antonio P. Hamon Jr. ng Vice Dean ng De La Salle University College of Law. Okay, balik-tanaw pa rin po tayo 30 years after ng EDSA People Power Revolution at sa mga karanasan na dinanas ng ating mga kaibigan noong mga panahong yun. Makakasama natin ngayong umaga naman si Attorney Antonio Hamon, Butch Hamon, ang kasalukuyang Vice Dean ng De La Salle University College of Law. Vice Dean, partner, magandang umaga. Good morning. Good morning, partner Aljo.
Salamat sa pagkakataon ito. Partner, nasan ka nung mga panahon na yun? Martial law and 1986. Masarap gunitain, partner, yung mga pagkakataong ganito eh. Simulan siguro natin ng Declaration of Martial Law. Yes. 1972. Okay. Actually, yung effect ng martial law talaga, I think hindi siya September 21, September 23. Tandang-tanda ko yun. I was in high school, third year high school. I was then the chairman nung aming high school chapter ng Kabataang Makabayan, partner. I was only 15 years old at that time. Pag-gising ko na umaga, partner, kasi noon pa mahilig na ako sa mga sa mga bali-balita. So nakatutok agad ako sa TV, radyo, hanap ng dyaryo, partner. Nung umaga na yun, nagtataka ako, tahimik. Walang radyo, walang TV, walang dyaryo. Sabi ko, kakaiba to ha. Kakaiba tong ano na to ha. Pagkatapos, partner, napansin ko, yun na, may maraming mga sundalong dumarating. At hinuhuli yung mga mahahabang buhok. Kasi noong panahon namin, 1972, usong-uso, partner, yung mahahabang buhok. Yan yung parang hippie days kung tawagin. Di ba? Yan yung love revolution noong panahon na yun. Kaya kung mas mahaba buhok mo, mas sikat ka. So, partner, napansin ko talaga, nasa kanto yung mga army truck, hinuhuli yung mga mahabang buhok. Sabi ko, na nangyayari? So, yun, nalaman ko na. Dineclare daw ang martial law. So, yun na, tawag-tawagan na sa mga kaibigan, partner. So, ganun. Medyo ingat-ingat tayo, tago tayo, ganun. So, yun yung na-realize namin na na-declare ang martial law. During that time naman, punta tayo nung February 25, 1986. You were then a lawyer. Oo, abogado na ako noon kasi 1981 ako sa College of Law ng University of the Philippines. Nasa bahay kami ng aking in-laws. Kasi usually weekend That was a Friday, partner. Tandang-tanda ko yung partner. Mga bandang 1:30, 2:00. Kasi yung bahay ng in-laws ko nasa tabi ng Camp Olivas. Nagtataka ako, hindi tumitigil yung lipad ng mga eroplano, partner. Sabi ko, ano kaya nangyayari dito? Bakit kaya ganito, ganyan? No? So talaga sabi ko, meron na namang military activity, sabi ko. So sabi ko, ano kaya nangyari? Pagbukas ko ng radio, partner, yun, narinig ko na. Nagsasalita na si FBI, nagsasalita si JP. Sabi ko, ito na yun, sabi ko. Yun yung araw na yun. As a political analyst at bihasa din sa batas, partner, ano bang kahalagan talaga ng restoration of democracy sa ating bansa? In consonance with this celebration. Okay, partner. Kasi ano yan siyempre kanya-kanyang biases and prejudice. Yung konsepto kasi ng democracy, partner, alam mo, minsan ginagamit ng mga socialist countries yan, ginagamit ng capitalist countries yan, pero yung generic concept kasi ng democracy, government of the people, for the people, by the people. Yun talaga yung generic concept ng demokrasya. Kung ilalagay natin sa konteksto, partner, ng martial law, no? Nung dineclare ang martial law noong September 21, up to umalis siya ng February 25, today, no? 1986. Yung panahon ng partner, talagang walang participation. Ang mga tao, sabihin natin, lalo na yung mga politiko, no? Mga politikong tao, yung mga elite, saka yung mga oligarchs, dito sa pagpapatakbo ng ating gobyerno, talagang solo kay Marcos lang talaga yan. Kaya talagang siya lang. Kaya wala talagang masasabi mong demokrasya. Wala. Alala ko doon, nung nagbukas siya ng Kongreso, yung National Assembly, ang may hawak noon, classmate niya, no? Si Nicanor Iñiguez, no? Dati, class 39 yan, partner Ang Supreme Court, halos lahat na nandun, mga classmate din niya. Ang Chief Justice noon was si Ramon Fernandez. So, kontrolado talaga niya. Kontrolado, partner niya. Inabolish pa yung Congress before, di ba? Oo, abolish. Tapos pinalit nga yung National Assembly. Pero parang stamping stamping pad of approval lang yung Congress noon, no? Kasi, siyempre, siya pa rin talaga yung, at time, before that, siya yung nag-enact ng mga laws through the issuances of presidential decrees, di ba? Kaya kung ano man gusto niyang gawin, talagang inaano niya. Pero kaya lang sa proseso talaga. Kung sino tatas ang kamay, yan, naging batas na kagad. Parang ganun dati. Pero one thing with President Marcos, partner, he's not just an ordinary lawyer. He is a brilliant lawyer, partner.
Actually, sa class niya, he's, I think, top 5, no, sa class of 1939, no, kung di ako nagkakamali. At, of course, number 1 sa bad exams yan, no? So, mahusay siya. Hindi siya basta-basta tumitira ng walang legal basis. Pinag-aaralan din niya, partner. Ganon. Kaya lang, siyempre, walang masyadong consultation sa mga kalaban niya. So, talagang in-eliminate niya lahat ng kalaban niya. So, it's a generation of leaders na nawalan ng saysay during the time of martial law. Sino yung mga nawalan ng saysay na yan? Of course, si Pepe Jokno, sila Lorenzo Tañada, sila Jerry Rojas, sa mga Laurel, nawala lahat yan. Kumbaga, yung generation of leaders na yung partner, yun siguro isa sa malaking kasalanan ng martial law, partner. Ang gagaling din ng mga taong yun, ano? Nawalan talaga ng pagkakataon yun. Kumbaga. See? So, yun, partner, ang ano talaga yung sinasabi mong nawalan ka ng demokrasya from the point of view, partner, of the elitist, of the elite and the oligarchs. Yun talaga, ramdam na ramdam talaga nila. Nawala silang partisipasyon sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Yun yung nangyari doon, partner, talaga yung suppression ng ang ating mga civil liberties. Yan na matindi. Yun yung dissolve the Philippine Congress, shut down the media establishments. Lahat. Talaga freedom of speech and freedom of expression. Gaano ba kahalaga yan sa ating saligang batas? Siyempre sa demokrasya, partner, pag wala kang freedom of speech, wala kang freedom of expression, bali wala ang demokrasya. Kasi sa demokrasya, importante yan, mailabas mo yung gusto mo eh. Yes. Kasi pag wala yung freedom of expression, partner, wala talagang saysay ang isang demokrasya. Kaya nung tinanggal ang demokrasya, tinanggal mo rin ang freedom of expression. Tinanggal mo talaga yung freedom of speech. Tinanggal mo ang petition to redress grievances against the government. So, lahat yan talagang wala. Kaya kita mo, libo-libo ang pinatay, libo-libo ang kinulong, libo-libo ang tinorture. Talagang, sabi nga nila, the dark years of martial law. Pero on the other hand, partner, gusto ko lang din puntuhan, yung mga pangkaraniwang masa, yung pangkaraniwang masa, yung mga nakikita mo siguro dyan sa kalye na karamihan din dyan wala kasing pakialam din sa pamamahala ng ating bayan. So sila, siguro hindi rin sila apektado. Ang talagang apektado ng gusto, yung mga edukado, yung mga elite, yung middle class, yung mga politiko, yung mga oligarchs. Pero on the other hand, yung grupo naman ng masa, partner, yan yung mga nagsasabing, wala naman kami pakialam kahit sino ilagay mo sa Malacanang eh. Sino ba nakalagay mo sa Malacanang? Sa kanila, ang halalan, makakapera sila eh. Ganun lang ang tingin nila eh. So, dalawang class of people din yan. Lagi. Kaya minsan pa tinatanong ako, anong significance sa 1986 revolution? Para sa akin minsan, from a certain standpoint, partner, yung pagbabalik ng demokrasya, pagbabalik ng old oligarchs na tinanggal ni Marcos, declared martial law in 1972. So nakabalik na, partner, yung mga old families, yung mga political warlords nung time na yun. So, ganun ang... Even the Marcos, bumabalik na rin eh. Ay, ngayon, after 30 years, nakita mo yung Marcos family. Diba? Pangalawang Pangulo, no? Sa survey. Sinasabi nga, siya nga ang pinakamalakas talaga na kandidato for Vice President. Kaya nga kita mo, yung mga na-torture partner ng panahon ng martial law, talagang they are doing everything to stop him from winning. Because they don't want another Marcos, thinking that, of course, the son will do another authoritarian or dictatorship just like the father, partner. Yun ang nakakatakot. After 30 years, partner, nakamit na ba natin yung demokrasya? Alam mo, partner, ano rin yan eh. Depende rin yan sa bias, sa prejudice ng nagsasalita and from what point of view, no? Para partner doon sa mga old oligarchs na tinanggal ni Marcos ng martial law. Ayoko lang mag-name ng mga names, no? Nakabalik na sila, partner. Sobra-sobra pa ang kinikita nila ngayon, partner. Yung mga oligarchs na inilagay ni Marcos, partner, nakabalik na rin sila, partner. Dali natin mong patawad. Parang wala na eh. Kaya nga sabi nila, wala na yun eh, matagal na yun eh. Kaya nga yung estudyante ko, partner, sa Lasal yesterday, tinatanong ko, ano ba binisay nyo ng martial law? Kailan ba kayo partner, hindi ko maniwala. Yung present crop of students kayo, yung youth na tinatawag, 18 years old to siguro 35 years old, wala sila talagang memory ng martial law. So, hindi nila alam talaga. Like, halimbawa, ano ba ginawa talaga ni Marcos? So, naririnig na nila siguro sa mga parents nila na yan, tinanggal yung demokrasya, nagkaroon ng mga torture, ng mga pamamatay, ng mga panahon na yun, di ba? Ganun lang, partner eh. Kaya pero tanongin mo, iboboto niya ba si Bongbong? Pag halimbawa, hindi naman siguro masama. Pero hindi naman siguro masama. Hindi naman siguro niya gagawin yung ginawa ng tatay niya. It does not follow na dahil anak siya, gagawin niya yung mga nangyari po. Saka, iba na rin yung konteksto kasi ngayon, partner. Iba yung context ngayon eh. Globalized na ngayon eh. Di ba? Yung ganun ba? Ibang-iba yung panahon nung early 70s, no? Na kung saan ginamit kang reason ang declaration of martial law, yung communist threat. Di ba?
So, one of the reasons, di ba? Pero ngayon, siyempre, hindi na ganun kalakas ang communism siguro sa buong mundo. Kung tutusin, yung CPP, NPA, yan na lang yata yung lumalaban na communist group sa buong mundo, partner, Di ba? Aside from, of course, China, kung tutusin, pinakamalaking communist country. And yet, capitalist talaga naman ang operation ng China din ngayon, in a way, di ba? So, iba na yung konteksto ngayon. Iba yung konteksto din. 30 years ago or even in 1972. Magkaiba na. Okay, thank you so much, partner Butch, Vice Dean Butch Hammond ng De La Salle University College of Law. Thank you so much. Salamat, partner. At magandang araw, partner. Thank you. Okay, mga kaibigan, yan po ang ating pong coverage at tuloy-tuloy po yan. Magbabalik po kami. Okay, Alex. Tuldukan ng diktadura ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isa yan sa pangunahing pakay ng 1986 EDSA People Power Revolution na nilahukan ng milyong-milyong Pilipino na may iisang hangarin, ang makamit ang kapayapaan at demokrasya. Buhat sa presensya ng dilaw na laso sa nasabing demonstrasyon, binansagan ito bilang The Yellow Revolution. Ang kantang Tie a Yellow Ribbon kasi ang naging comeback song ng dating Senador Ninoy Aquino bago siya mapaslang ilang minuto makalipas ang kanyang pagbaba sa eroplano mula sa Estados Unidos. Bukod sa dilaw na laso at dilaw na kasuotan, umulan din ang dilaw na confetti sa kahabaan ng EDSA mula sa ginupit na phone directories. Ang 4 na araw na demonstrasyon na nagsimula noong February 22, 1986 ay nagtapos sa paglisan sa Malacanang ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kasama ang kanyang pamilya. Ang magandang balitang ito ay inanunsyo sa publiko ng dating hepe ng Philippine Constabulary at dating Pangulong Fidel Ramos. Ang nasabing anunsyo ay sinabayan ng paglundag o ang tinaguriang The EDSA Jump na naging bahagi na rin ng taunang paggunita sa 1986 EDSA People Power Revolution. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating coverage. The demonstration really began 1983. Ito yung Blood Dress Revolution, Carla, and culminated February 22 to 25, 1986. Ito yung nagresulta ng sustained civil resistance laban po dito sa regime violence and electoral fraud. Balikan lang natin konti, no? Kasi it really started 1973, during the second term of Marcos. Nagkaroon po ng panibagong konstitusyon. Alam po natin yan. At inabolish po 1935 Constitution. Alam mo dati, Carla, nagpatawag lang ng isang pagsasalo-salo si Marcos dati. Gusto niyo ba ng pagkain? Tataas ang kamay? Batas ka agad. Hindi nila alam, batas pa lang ipinapasa dati. Ganon kabilis. Hindi na dumadaan sa Congress because Congress was abolished during that time, Carla. Ayan, napakaganda at nagbalik tanaw tayo doon nga kung anong nangyari sa ating bansa 30 years ago, Aljo. At balikan din natin kung ano bang mga nangyari kaninang umaga for the event or para sa pag-celebrate nitong 30 years ng People Power EDSA Revolution. Kanina nakita natin itong salubungan program na at kanina meron din nagpaulan din ng confetti at napakinggan din natin ang talumpati ng ating Pangulo, si Pangulong Benigno Aquino. At pumunta siya, dumiretso siya sa Camp Aguinaldo para tignan itong experiential museum. At maganda yung pumunta ka doon sa experiential museum. Mamaya, oo. So pupunta ka? Pupunta ako. Siguro ikaw din pumunta, isama mo yung mga anak. Siguro, to experience what really happened during that dark days of martial law. No, yung bang talagang suppression of civil liberties, andun yung suppression of freedom of speech, the freedom of expression. Sabi nga ni Dean Hammond, matagal nang bumalik mga oligarchs eh. Matagal tayong nagtiis pero ang bilis natin magpatawad. In fact, meron ng kumakandidato nangunguna pa ngayon sa mga surveys at talagang pipiliin natin because democracy starts within ourselves. The substance and the procedure. The substance would be the intrinsic value of liberties ng sambayanan. The procedure, the fair rules and just procedure which allow people to express ang kanila pong mga hinaing, and democracy, the destiny ng bawat mamamayang Pilipinong pumili. Hindi ng isang tao, kundi pangkalahatan para po sa ating lahat, Carla. Ayan. So,
meron tayong announcement. Inaanyayahan po ang mga dating empleyado ng National Media Production Center at Channel 4 from 1960s to 1986 Grand Reunion. Nagaganapin sa Tejeros Hall, AFP Commissioner Officers Club, Campo Aguinaldo, Quezon City, 28 sa buwan ng Pebrero taong 2016, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Please contact Nori Sagun sa cellphone number 0939-500-1692. Alas 5, hindi alas 4. Oh, sige. Okay, so ano yan sa linggo, 28 February 2016. Carla. At yan nagtatapos ang ating pagbabalik tanaw sa People Power EDSA Revolution. Sana po ay marami kayong natutunan sa amin ngayong umaga. Isa pong mapayapang umaga sa inyong lahat. Ako po si Carla Paderna. Ako naman po si Aljo Bendio sa ngalan po ng lahat ng bumubuo dito po sa People's Television Network. Cathy San Gabriel, Professor Xiao Chua, si Jules Gian, si Aya Macalma, si Dayan Medina at marami pang iba. Tita Rose at si General Manager Albert Bocobo sa lahat. Jerry Boy, thank you so much sa lahat po dito. Yan po ang ating coverage, special coverage, pagbabalik tanaw, 30 years anniversary, People Power Revolution, dito lamang sa PTV4. Ay lingkod, Aljo Bendijo, nagkakaisalamat, dalay ko ng Diyos hanggang sa susunod. Maraming salamat po.